So ang pag-usapan natin ngayon ay kailangan ba talaga ng malaking puhunan sa pag-alaga po ng native chicken? Ang sagot po dyan ay hindi po dapat, dahil ang pagmamanok kasi ay marami tayong pwedeng pagdaanan. Sa experience ko lang, ang dami pong pwede nating pagdaanan ng kumbaga trial and error. May pagkalugi ka, minsan tabla lang, kumbaga baka dumating yung time na ma-discourage ka, baka masabi mo na yung pagod mo, yung sakripisyo at gastos mo sa pagmamanok, baka masabi mo na wala kang mapapala. Kaya kailangan, kung magsimula ka pa lang, mas mabuti na magsimula lang sa isang maliit na puhunan, para kung in time na ma-discourage ka, umayaw ka na o sumurrender ka na sa pag-alaga ng native chicken, at least kung huminto o mag-stop ka, konti lang po yung inyong pagalugi. So pwede ka pang makatulog ng mahimbing. Whereas kung magsimula ka sa sa isang malaki na puhunan, ginagawa mo agad na parang commercial na ang inyong negosyo ng mga native chicken, ay hindi po siya maganda. Dahil lalo't nagsisimula ka pa lang, dapat alamin mo muna kung ano po yun, paano sila alagaan, paano mo sila ibenta, paano i-market, ano po ba yung tamang presyo sa kanila. Dapat may record ka para sa tama na presyo sa inyong mga native chicken, para masabi mo na meron kang direction sa inyong mga native chicken. Kasi halimbawa kung inyo pang utangin ang pampuhunan, nagsimula ka, nag-ipon ka talaga para magsimula ng isang malaki na puhunan sa ganito, sa mga native chicken, paano kung malugi ka, di ba? So ilang taon mo pa yang babawiin yung inyong pagalugi, di ba? Paano kung inuutang pa yung inyong puhunan? So ilang buwan pa, ilang taon pa ninyo babayaran yung inyong mga utang, di ba? So napakahirap yung ganon. Kasi ang pagmamanok sa akin lang sa experience ko, ay hindi po siya agad-agad kumikita. Halimbawa, nag-alaga ka ngayon, kahit magsimula ka lang sa RTL ng mga manok, after 1 month, hindi mo pa siya mabawi. After 2 months, hindi mo pa siya mabawi. After 3 months, 4 months, 5 months, medyo matagal mong mabawi. Sa totoo lang, ang pag-alaga ng native chicken. Hindi sa dinidiscourage ko kayo, pero yun ang realidad sa mga native chicken. So, ganun siya kahirap, ganun siya masyadong sakripisyo yung nilalaan po natin dito. Akalaan nyo dati, kung nakasubaybay kayo sa ating YouTube dati sa bukid-bukid, nagsimula tayo sa 10, nagsimula tayo sa 5, tapos nagiging 10. Wala pa nga akong pabahay dati, wala pang bakod yung aking mga manok. Kumbaga hinayaan ko lang sila maggala-gala dyan. Kumbaga free range talaga yung setup nila, mga mais pinapakain o kung ano-ano man. Walang pure feeds na kalaunan nag-pure feeds tayo, nagbigay tayo ng mga commercial na feeds, pero may halo na mga damo-damo, di ba? Kung makita nyo sa mga dati pa ng mga post natin doon sa probinsya ng Cebu. So yan po. Tapos yun nga, nakita natin na dami pa lang problema kung gawin natin na negosyo yung ating manok. So ang focus ko dati lang, mga per kilo lang. So medyo matagal, hintayin mo pa, pag magsisiw pa, hintayin mo pa mag 3 months, mag 4 months bago mo siya ibenta. So matagal ang kita sa native chicken. So ngayon, habang after mga 3 years, so yan, may bago na tayong mga manok, may bako na yung ating mga yung ating mga manok, may pabahay na tayo, may kulungan na. Ayan, so after ilang taon pa nangyari yung ganyan. Kasi tsaka na tayo ng ganito, kasi alam na natin paano sila i-market. May kumbaga may direction na, mayroon tayong inventory, paano natin ano po yung tama na presyo sa ating mga manok, di ba? Kanino po natin sila ibibenta, di ba? So napaka hindi siya biro, hindi po madali gawing negosyo ang native chicken. Okay. So ngayon, maswerte na tayo ngayon. Dati lang yung mga manok, hindi na ngayon mga pure breed Ngayon, maswerte tayo, meron na tayo mga pure na sampin, kahit hindi naman sila gaano kadami, may pure sampin tayo. Meron na tayong mga pure na mga basilan, may mga shamu asel pa tayo, di ba? So
So ngayon meron na tayong manok na kumbaga yung dream pa natin dati na sana magkaroon tayo ng manok na ganyan. Eh hindi naman natin afford yung mga manok na ganyan kasi mahal. So ngayon, dandahan, at least meron na tayong mga, yun nga, yung na-mention ko kanina, may mga Chamois tayo, may mga basilan, may mga pure breed na mga sampin, ayan. So ngayon, nagsimula na rin tayo nag-dispose sa ating mga sisiw. May mga estudyante para sa thesis nila at iba-iba pa, nakapag-ship tayo nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasi nga, ina-advertise natin na pinaalam natin sa mga tao na nag-exist po yung ating mga manukan, di ba? Pinaalam natin kung ano po ba yung Chamois, ano po ba yung klaseng mga manok na ganyan, ano po ba yung mga basilan, ano po ba yung mga purebred na mga sampin natin dito. So, pinaalam natin. So, binibigyan natin ng chance ang mga tao na kung alin po ba yung manok na gusto nilang alagaan. Okay. So, sa awa naman ng Diyos ngayon, okay naman yung ating manukan. May mga tauhan na tayo na nagpapakain sa kanila. So hindi na tulad dati na ulan, init. Nandito tayo, di ba? Dami pang lamok. So hindi basta-basta yung ating pinagdaanan sa ating pagmamanok. Kung ako lang siguro, kung ako tatanungin nyo, kung wala lang akong hilig dito, gumagaya-gaya lang sa iba na parang sarap tingnan na, nagpapakain ng manok lang. Pero kung nandito ka na, nako, ang dami po lang problema, di ba? Siguro marami sigurong about sa topic natin ngayon, ang dami siguro magkakarelate nito, lalo na yung iba parang gumagaya sa iba na mga vlogger. Gusto ko yung ganyan, pero hindi po siya madali. Actually, ako na mismo magsabi sa inyo kasi halos mag-4 na taon na ako dito sa magmamanok. Naranasan ko na maglugi, naranasan ko na talaga mag-failure dito sa ating manukan. Kumaga, lahat-lahat na siguro naranasan natin na mas maraming namatay sa ating mga manok, di ba? So dapat pinaka-importante ay may passion ka dito at alamin mo yung yung paano sila alagaan, paano sila paramihin. Actually, madali lang 'yan. Kasi may mga legit talaga na mga YouTuber na nagtuturo kung paano alagaan yung ating mga manok. Libre na. Pwede natin makita. Hindi tulad dating panahon na wala pang social media. Pero ngayon, meron na. Madali na lang ang lahat. Basta sa ito mga alaga natin, mga native chicken, ay ito pa rin yung inalagaan ko kasi depende naman kasi yan sa atin kung ano po yung hilig natin. Kung ikaw hindi ka mahilig sa native, mahilig ka sa heritage sa manok, lahat ng manok maganda naman yan eh. Depende na lang kung ano yung type na pwede mong alagaan. Ang importante, kahit anong manok na inalagaan po natin, ang importante kumikita ka para bayad yung ating mga gastos, yung ating sakripisyo, di ba? Na minsan dito nilalagnat pa tayo kasi nabasa sa ulan, nainit. Grabe. So, kung malugi kang ganon, hindi ma-discourage ka, ayaw ko nang mag-alaga ng native chicken, di ba? Pero ako, mahilig ako sa manok, mahilig ako sa native chicken, hindi. 4 na taon na tayo, mag-4 na taon tayo, nandito pa rin tayo, di ba? Oh, nakakabinta, yan. Pero sa totoo lang, baka akalain nyo malaki yung kita ko sa pagmamanok. Hindi din ganon kalaki yung kinikita ko dito. Pero, kumikita, pero kaunti lang. Hindi talagang sinasabing ilang libo yung kinikita natin, hindi po ganoon kalaki kasi alangan naman may tauhan pa tayo, sinisulduhan po natin weekly, di ba? May feeds pa yan, pinaano pa natin yung mga gastos sa feeds, di ba? Vitamins pa, gamot pa, iba, di ba? But at least kahit paano, tulad ko na isang taong sanay sa hirap, kumikita ng konti, di masaya na, di ba? Kontento na. Pero isa sa plano natin na gagamit pa tayo ng yung incubator para mas maparami. Total ngayon, alam ko naman paano sila ibenta. Ang dami nating order, tsaka na tayo mag-expand, okay? So, within this year, mag-incubator na tayo. So, hoping sa video natin ngayon ay
marami tayong nakuha na idea at natutunan po. At sana itong video natin today ay makakatulong po sa iba na nagbabalak pa na gustong magnegosyo ng isang native chicken.